Bunyo maing buntag, mayong udto, maing hapon, maing gabi, tibok nga kalibutan sang lit kini atong broadcast. Malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa tibok kalibutan pinaagi sa Facebook. O dako ato nga pagpasalamat tungod sa mga punto nga diin gihatag sa Dios sa ato anini nga kahaponon. O sa mao gyapon nga mga pamaagi, mga pinangga ato nga tun-an ang atong Sabbath School Lesson Review. Niya na kita karon sa adlaw nga Monday, no? O ato ni siya nga tun-an ang about sa the unity of Scripture, okay? So ang punto ani sa unity of the Scripture mao ang ato nga diin atong hisgutan karon nga mga punto ha. Atong makita igsuon nga diin kini diyang ato nga matawag nato igsuon nga Scripture. Dili man tao mo'y nag-una niini, ang Diyos man mo'y nagsugo nini o gidiligar sa mga tao niini nga kalibutan o ato makita nga diin kining unity of the Scripture dili na siya ordinaryo nga pagkahanay, no? Kung patun-an is mga tao sa nakailaing mga maalam, makaingon gyud nga naay something nga nagkontrolar nining mga butanga. Kay the ultimate basis for unity is contained in the claim of divine inspiration. Gani ang 2 Timothy 3:16 nag-iyon zone, all scripture is given by inspiration and is profitable for doctrine, okay? For reproof, for correction, for instruction in righteousness. So sa ato pa, pag-ingon aning inspiration igsoon, that is a Greek word na is chupniustos, nga ang literal nga translation ana igsoon, kung ato nga kita mo'y ipapabuton ana, God breathed. So sa ato pa, gininhawa sa Dios. Okay? So, meaning to say, ang pagpagana sa tao nga nag-receive sa message sa ato pa na ay nagpadala o na ay nag-receive. Ang Ginoo mo ang nagpadala, ang tao mo ang nag-receive. Unya ang tao gipaganahan, okay? Gi-inspire sa Holy Spirit. Mao na nga dili masayop ang mensahe kay Holy Spirit man mao ang naghunghong sa ilaha. Although, ang ilang kugalingon nga knowledge sa writing, mao ang ilang ginagamit. Muna kung tanaw nimo ng lain-laing mga books dinhi sa Bible, lain-lain sila og style sa gitawag nato og writings. Kung imong tan-awon ang 2 Peter chapter 1 verse 19 pangos 21 of which kamo na lang mabasa na exon kay naman sa leksyon, walay private interpretation. Matod sa mga bersikulo, ang gisulat sa tao, gidiktahan sa balang spirito, ug mauni ang pulong sa Ginoo. Okay? So, nahimong, kumbaga, mura lang ang tawag sekretary lang. Ang manager, nagdikta sa sekretary, nga mauni ang sulaton, ug tapos sa mga pagsulat, ihatag dayon dito sa mga tao. Isip memo ba ni siya, o isip announcement ba o unsa ba, pero ang nagsulat ang sekretary, ang nagdikta ang manager. Okay. Ingana ang pagpuntuha igsoon, pero ang nakalay lang sa Biblia kay gi-inspired sa Holy Spirit. Mao nang ingon nga kinahanglan walay private interpretation sa pagsabot ani. Let the Bible speaks itself. Let the Bible interpret sa iyang kugalingon nga mga passages diri. Gani, naging interpreting Scripture means that Scripture must be compared with other passages and that the teaching of the whole will not be contradicted by teaching of various parts. So sa ato pa, 40 ka mga author, a gap of time of 1,500, more or less 1,500 years. So si Moses, wala magkita si Mateo. Okay? Si Ezra, wala magkita kang Marcos. Si Ruth, wala magkita sa kang Lucas.
Si Ezekiel, wala magkita kang Pablo. Si Isaiah, wala magkita kang John. And yet, ang ilang sinulatan, wala nagkakomplekto. Wala nagkakontradikto. Okay? So, kung mulantaw ta sa New Testament igsoon, i-clarify nato ang teaching sa Old Testament pinaagi sa imong pagbasa sa New Testament. Og imong makaplagan, walay nagbangga, walay contradiction diha. So kwahi sa gisulti sa Jehovah's Witnesses, sa mga Muslim nga naa kunoy mga contradiction, walay contradiction sa message igsoon. Naalay kining understanding sa pag-interpret ni ini sa mga Muslim kay igo raman sila nagbasa sa Biblia. Okay? So kung imong tan-awon igsoon, wala gyoy komplekto ang message. Makomplekto lang ang mga spelling. Makomplekto lang ang gitawag nato og pag-type o unsang mga pamaagi sa kaning kopya gikan sa mga manuscripts, pero di gid makomplekto ang message. Kung imong lantawon ang Isaiah 28:13 igsoon, ingani ang pagtuon. But the word of God, or the Lord, was unto them precept unto precept. Okay? Precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little, that they might go and fall backward and be broken and snared and taken. Sa Bisaya pa igsoon kay ang pulong sa Dios linya ngadtos linya. Muna ilang kandiha. Miya dinhi gamay, didto gamay, hantod mahayang, mga bali, hangtod masabtan, og himbalag ungan. Kung imo tang Bisaya, mga laglum kay ba. So sa ato pa, kung mauni ang Biblia, linya sa linya, topiko sa topiko, hangtod mga bali, mga hayang ang mga pahina nini kay imo mang pag-ukabon, hantod masabtan nimo. So adunay mga impormasyon nga nasulat sa New Testament nga muhatag og kahayag didto ang Old Testament. Kay kung imong lantawon ang mga writers, no, ang mga apostoles, sila man mga writers sa New Testament, imong makaplagan nga wala sila magbuhat og ilang nga doktrina. Ang tanan ilang gikutlo sa Old Testament. Naay uban nga na mo explain sa nakasulat sa Old Testament. Ug nasay uban nga nagkinahanglan sila explanation gikan sa Old Testament. Mao man na ang gibuhat sa writings ni Mrs. White. Pinoy di lang ko mo dwill ang naglugay kay naman tay tapping ana sa Huwebes. Unya kung imong lantawon igsoon, ma-enjoy ka kay the unity of Scripture claims that the Bible presents a non-contradictory and consistent message concerning God and redemptive history. So, sa ato pa, walay contradictory, konsistensya. Okay? O kung unsay imong nakuha nga impormasyon ni Moses, na ay dugang ana nga impormasyon, pero dili sila mag-away. Okay? O gikan usab sa impormasyon kang Moses ngadto sa impormasyon sa Lucas, ang mahitabuan na igsoon dili sad mag-away sa ubang impormasyon nga gisulat ni Apostol Pablo. So ingana ang gitawag nato og consistent message. Dili pare sa ubang sinulatan igsoon nga walay consistency. Mo ganing giingon dia sa mga logic igsoon. Ini inconsistencies is self-contradictory. Pero sa Biblia igsoon wa kay makita nga inconsistent nga mga butang diri. Imo makita dinhi nga bisan pa adunay diversity of time, adunay diversity of culture, authors, literary genre, and the theological themes that address the special needs in the progress of that revelation. Wala gid sila magka-konplekto. Lain-lain nga kultura nga sulod sa 1,500 years nga pagsulat sa Biblia igsoon, miagi siya og daghang kultura. Tanawa ang Daniel 2.
kultura sa Babylonia, kay ang Babylonia giilog niya ang Israel o gidalan niya mga katawhan dito sa iyang nasod. So nanghulam na sad sila og kultura sa Babylonia. Tapos niya na gipildi na sad sila sa Medo Persia. Ang mga Israelhanon tuwa na sa dito na nimuyo sa Medo Persia. So duha na ka kultura. Okay? Unya tapos ana igsoon giilog pa gyud sa Gresya. Unsa na nga kultura? Tulo na nga kakultura. Tapos igsoon nagkabulagay, supat ka mga hari, silang Seleucus, Ptolemy, Cassander, imo makita nga nalahi-lahi na sad nga kultura hangtod nakuha na sad sa kamot sa Roma, lahi-lahi nga kultura. Pero ang imong katigad-an mo ni, diverse of culture, diverse of time. Pero imong makita, wala mag-away o magsumbagay ang sinulatan sa mga propeta gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament. Ngano man na. Wala na sila magkasumbagay igsoon tungod kay ang Holy Spirit man ang author. Ang Holy Spirit dili maimpluwensya sa kultura sa Babylonia, dili maimpluwensya sa kultura sa Medo Persia, Gresya, Roma, dili maimpluwensya. So mao na nga sa atong atong niaging simana, garespeto tag tradition, garespeto tag culture, pero dili na mao'y bisihanan kung maghimo na ka og pagtulunan kung kana nga tradition o kultura mo komplekto sa Biblia. Okay rag dili mo komplekto kay makapatabang man na og pagpasabot, musuporta man na sa Biblia. Pero nga ning igsoon nga klaro og tin-aw kay gisgutan diri. Pero naalay mga gitawag nato igsoon og some cautions. Ano man? Tagaanta og pahimagno mahitungod sa Biblia. For example, beware of too much speculation. Daghan magud og mga tawo ga speculate igsoon. Mismo magani ang pagbalik ni Kristo, daghan ga speculate. Daghan ang nag-time set. Okay? Mismo pa sa mga lektura sa mga simbahan igsoon, na sila'y mga diagram. Gipamutanghan na nilag pizza ang diagram. So na sila'y mga speculation. So mao na nga sa caution igsoon kinahanglan mantayan na nato na beware of too much speculation. Sunod, beware of proof text. Text must be correctly interpreted in its own context. So, ayaw anang proof text. Kabalo ka unsay proof text igsoon nga ni. Ang proof text igsoon, pananglitan, basa ka sa Biblia, nag-iyon diha, si Judas naghikog. Daga na sa pikas Biblia, nag-iyon dayon diha, buhata ang sama ni ini. So, imong gi-join ang duha nga mga verse igsoon, nahulog nga di na mao ang iyang kinatibuk-an nga minsay. Unsay but pasabot, nag-ingon si Judas naghikog sa pikas bersikulo niyon, buhata ang sama ni ini. Muna yung example sa gitawag na tog mga proof text igsoon. Mo manggani kung inyong mabantayan ang pangutana pastor lamdag sa kamaturan kung naami ang mga pangutana atong tubagon pemia sa gitawag na tog context, immediate context, mga silingan mga bersikulo guman ba. So, beware of proof text. Sunod, kung imong tanaw na eksperyensya sa Acts chapter 17, verse 11 igsoon, nag-ingon diha, kining mga tao sa Berea, mas buutan pa sa mga tao sa Tesalonica. Kay kada adlaw sila nagtuon sa pulong sa Ginoo kung tinuod ba ang gisulti sa mga apostoles. Apostoles na igsoon ha? Pero ang mga taga-Berea, magtuon sila, tanaw nila ang gisulti sa apostoles kung tama ba dinhi sa Biblia. Kaya na ay mga preacher igsoon nga ang ilang giwali, unya, uban mo deklarar pag yung bersikulo, pero kung imo basahon ang bersikulo, dili mao ang gipasabot. Okay? Mao na nga kinahanglan na atay espiritu sa Bereans nga kada adlaw nagatuon sa balaang kasulatan kung tinuod ba ang gisulti. Kay ang Biblia igsoon wala ni gihatag para lamang sa mga scholars sa Biblia. Wala gihatag para lang sa mga theologian nga nag-eskwela sa seminary o theological school.
Apan ang Biblia igsuon gihatag ni tanan tao. So bismo ang kumun nga mga tao makasabot niini. Para ana tong balaod sa Pilipinas igsuon, wala man na gihatag nga ang abogado ray makasabot. Gihatag na ang tao makasabot niya na. Pero kung maghisgot na og mga complex nga mga kaso, magkutlo na og libro sa pikas libro, aka na nagkinahanglan na taog tabang sa abogado. Sa samang paagi, mao gihapon ha. Minaw ka og mga lecture, unya nalaki na libgan, mangutana ka pareha sa imo kung mananagat ka, mangutana ka sa pareha nimo mananagat. Unsa ba itubag ana? Mangutana ka sa gitawag na tuog farmer o kung farmer ka, okay lang kung simple ang gisgutan. Pero kung complex na kaigsuon, complicated na kaigsuon, daghan na kaayo na kinahanglan ng kaog guidance. So mo na nga kinahanglan ang atong espiritu sa mas tagabirya. Sunod, redefining doctrines, tearing down and replacing teachings, or justifying addition. So naay mga tao igsuon nga ilang redefine ang doktrina sa balaan nga kasulatan. Daghan na igsuon. Okay? Nga ang pasabot sa kanalitang buhat kapitulo 10 nga nag-ingon ang maong passage. Pedro, pagkuha, pag-ihaw o kumaon ka. Kaya maong passage igsuon naaman diha ang damgo. Nagdamgo o dili damgo. Ang term nga gigamit is vision or pananawon. Gutom si Pedro, didto siya sa ibabaw sa atop o kita siyang pananawon og ang pananaw nag-ingon nga naay usa ka dako nga habol gituntun gikan sa langit. Unya naan tanan matang sa mananap o giignan si Pedro pagkuha, pag-ihaw o kumaon ka. O niingon si Pedro, dili ko Ginoo kay wala pagyud ko. Okay? Wala pagyud siya kakaon og mga butang nga bastos o mahugaw. O miingon ang tingog sa makatulo, ayo pagnganli. So diya na dayon miingon din ang mga magwawali o tanawa ayaw nganli kuno ang mga butang nga hugaw kay gihinluan na. So diya na dayon kutob. So imo makita igsoon, gi-redefine nila ang doktrina. Kay kung imong lantawon igsoon, dapat ang ilang pagsabot dili mo bangga sa pagsabot sa Biblia. Number 1, nabasa ba nimo diya si Pedro nagkuha og nag-ihaw og nagkaon? Wala. Nganong mo kuha man si Pedro, nganong mo ihaw man si Pedro, nganong mo kaon man si Pedro, nga pananahon man to. Kabasa mo sa Biblia ang pananahon makaon? Sulay kuno ang pananahon maihaw ba? Tanawa daghang pananaon diha. Kitag pananaon si Juan Revelador nga adunay mananap nga 7 kabuk ulo na 10 kabuk sungay. Tinuod na siya dili. Mingo gitag dili simbolik na siya. Pag ingon gay pananaon igsoon ay pagunahon na ang literal na. Mabitaw nga wa kay nabasa diha sa Acts chapter 10 nga nag-ihaw si Pedro. Ano mag-ihaw man siya nga. Mismo manggani siya naglibog sa nakita niyang pananaw. Nasa versikulo 17, igsoon nga tos 18. Ngayon na samtang si Pedro nalibog kung unsa ka ang kahulugan sa nakita niya nga pananawon. Nade kahulugan ang pananawon. Pero ang sulti sa mga magwawali igsoon, mingon nga kanang pananawon, ihaw na siya og kaonon. Now, ikaw na nag-redefine nimo. Mo na example din redefining doctrines, tearing down and replacing teachings. Dagha giilis. Giilisan ang adlong igpapahulay. Giilisan ang pagsabot sa pagkaon sa mga mahugaw nga butang nga kung imong pangutan-on, maglisod na magidog tubag. Kay ila namang unahuna. Pangutan min siya nga, ang baboy makaon na. Kinsa man sa mga apostoles nga nagkaon sa unod sa baboy, di isad kasulti. O di isad kabasa. Nagihinluan na ni Ginoong Hesus ang baboy. Nabasa kay mabasa nga si Kristo nagkaon sa baboy. Wala sad. Mingon nga, kanang baboy iya na sa Israel. So therefore, doktrina na sa Israel. Kung imo nang hilabtan, magubot na ba? Gubot magay nga, ang gihimo lang sa apostoles na ngaon nga wala manghunaw, nahapit na sila mag-away. Kana pang baboy nga kaunon. No, karon pangutana mo ni, naabatay nagbasa sa passage sa Bible nga
na ay nag-away. Ang away mga apostolis o mga taong Hudiyo kay nangaon sa baboy. Wa kay nabasa diha nga nag-away kay nangaon ang apostolis sa baboy. Kung ang apostolis mukaon magkaog baboy sumala sa mga wali. So managingon igsuon nga tearing down and replacing teachings. Unya justifying additions na ay gipangdugang nga mga punto. Okay? So nga na ang mga punto nga atong makita sa pagsabot sa balaang kasulatan. So ang balaang kasulatan igsuon na gitawag nato og sa mga theology soteriological unity. Unya unsa may soteriological. Ang word nga soterio gikan na siya gitawag nga Greek word na siya. Okay? Gikan sa word nga soteros. Soteros means salvation. Okay. Logi, gikan sa logos, study. Therefore, it is the study about sa salvation. Unya, ang salvation nga gisulti sa Genesis, wala mo komplekto sa gi-explain nga salvation sa New Testament. Tanawa ang Genesis chapter 3 verse 15. Nagisgot na sa plan of redemption ni anang panahon na. Pero ang iyang explanation sa Genesis, wala mo bangga. When in fact, gikutlo pag yun na ni Apostol Pablo sa iyang sinulatan. So kung iyong kag soteros or salvation igsoon, ang salvation kaniadto by faith na. Kada dayon si Abraham na matarong tungod sa iyang pagtuo. Ayaw mo pagtuan ng mga magwawali igsoon nga moingon nga naamang guning gitawag nato og panahon, dispensation of time, dispensation of law sa panahon ni Moses, dispensation of grace sa panahon sa New Testament. So it seems igsoon nga wa makasabot si Moses sa salvation. Sa may but masabot, lahi ang pamaagi sa salvation ni Moses o lahi ang pamaagi sa salvation sa New Testament. Tanawa ang sulti ni Paul, magisgot ta og salvation. Ang tao na matarong pinaagi sa iyang pagtuo. Question, nibikil ba na dito sa Old Testament? Wala. Basta ang gisulti diha sa Genesis Kapitulo 15 ug 16. Si Abraham na matarong sa pagtuo. Ang uban mingon nga, ang mga Hudiyo kaniadto sumala sa Old Testament, mamatarong sa sugo. 15 nagsulti nimo. Ha? Maunay doktrina sa mga Hudiyo kaniadto, dili oy. Tanawa si Abraham na matarong pinagis pagtuo. Tanawa si Rahab. Tanawa si Elijah. Tanawa di si David. Tanawa si Noah. Puro managa. Mawitaw nga kung imong basaw ng Hebrews chapter 11, naadiha ang tungod sa pagtuo si Abel. Okay. Tungod sa pagtuo si Noah. Tungod sa pagtuo si David. Tungod sa pagtuo. Puro pagtuo. Gisgutan na apil si Elijah na apil. Pagtuo. Unya mingon ta lugar nga ang tao na luwas sa pagtuo sa New Testament. Sa Old Testament na luwas sila sa sugo kay dispensation of law man to. Kanang conclusion, dili na siya magsilbi igsoon. Balik tas Biblia. Kay ang soteriological igsoon na ay gitawag natog unity. Okay? Mo-unite sa gisulti sa Biblia sa Old Testament ngadto sa New Testament. Niya kaming lugar ta nga ang pagkamatarong diha kang Kristo. Ngano day way pagkamatarong diha sa Old Testament? Na, oy, diha na biya si Kristo kaniadto pa. Ha? Salvation is by faith. Unya na matarong tanawang giingon des Isaiah 64 bersikulo 6, ang pagkamatarong sa tao samaras trapo. Yan ang miingon man ta nga ang theology sa Old Testament sa mga Hudiyo, matarong sila sa sugo. Kinsay nagsulti nimo? Nga kung imong tanawon igsoon, klaro man nagingon Isaiah, ang pagkamatarong sa tao samaras trapo, bisag unsaon nimo birigod-birigod kay samara kas trapo. Bisag pila ka milyon na imong natabang sa mga kabus, okay? Samar gyapon strapo ang imo pagkamatarong. Pero kanang mga maayong binuhatan, maunay atong sundon kay nganuman iresulta kana sa imong pagkaluwas sa grasya. Naagyapon na sa Old Testament. So, mayong kag soteriological unity, wa gyud na mag-away. Kumingon sa kag covenantal unity, wa gyapon nag-away. Ang sa Old Testament nagisgot og kining gitawag nato igsuon og type. Unya ang New Testament nagisgot anti-type.
sa covenant kaniadto igsoon aron magmalig-on ihawon ang karnero, ang mananap ug ang dugo iwisik didto sa pakigsaad. Mabasa ni mo na igsoon sa Exodus Kapitulo 24. Pag-abot sa New Testament igsoon, giulaan gyapon ang dugo. Giula gyapon ang dugo, pero dili na dugo sa mananap, dugo na ni Kristo aron mamalig-on ang covenant. So adunay continuity. Pero unsa gibuhat sa mga theologian kunuhay? Kanang sa Old Testament nga sugo, covenant na siya nga Old Covenant. Unya sa New Testament nga sugo, New Covenant na. Busa ang Old Covenant sa Ten Commandments sa Old Testament, wala na kay naa sa New Testament. Abdi kay nabasa diha sa New Testament nga naghatag og bag-o nga sugo. Wala man. Ha? Tanawa, i-compare ka ang Jeremiah chapter 31, verse 31, pengos 33. Okay. Ngadto sa Hebrews 8, verse 10. Ang giingon diya igsuon nga wala giilisan ang sugo. Ang gisulat kaniadto sa papan sa bato sa Old Testament, gisulat sa papan sa kasing-kasing. Pero wa mag-ingon, giilisan ang sugo. Maura gyapon nga sugo. Ang nasa bato, gibalhin lang sa kasing-kasing. O gitang nanyo diha ang covenant, dili ang sugo. Di ba? So, imo makita nga adunay wala magkakomplekto. Nasa gitawag og Christology. Christological unity. Ang pagsabot sa Mesiya. Sa Old Testament, nagisgot na og Mesiya. Pag-abot sa New Testament, nagisgot og Mesiya, mauna si Jesus Christ. So, aduna ni additional information about sa Messiah. Kaya sa Old Testament, wa sila kabalo nga kanang Messiah nganlan og Jesus. Pero sa New Testament, nakaplaga na dito nga ang Messiah maos Jesus. Wa man ni nagisgot nga ang ngalan sa Messiah dinhi sa Old Testament Jesus. Okay? Dito naman nakita na to sa New Testament. So, dito sa ato pa, adunay continuity. Wa magbangga. Okay? Nasa gitawag na itong eschatological unity. Ang gisgutan ng eschatological igsoon sa last days events. Okay? Scatos means last. Logi means study. Therefore, it is the study about last days events. Nagisgot si Daniel og last days events. Wala mo komplekto sa gisgutan nga last days events usab dinhi sa New Testament. So, adunay unity. Okay? Adunay unity. So, imo makita nga tanan nga mga butang igsoon, wala, adunay gitawag nato. Mabita atong leksyon, kung imo na atong tanaw na atong leksyon, nagingon ang leksyon is the unity of Scripture. So, adunay unity. Okay? Ang aban lang kulang kayo og tuon sa Biblia. Libog na sila mingon nga, di man ko kahubad aning Biblia, di man ko kasabot aning Biblia. Saan ni mapagkasabot igsoon nga, dili man na siya dali nimo sabton kundi ka mangayo sa gahom sa balang espiritu. Dapat mangayo tagpasailos Ginoo nya human pang mangayo pangayuon nato ang balang espiritu nga mo'y magtultol nato aron masabtan natong Biblia. Okay? So naay mga ingana nga mga gitawag nato og unity in special revelation. Okay? Adunay unity sa Old Testament nagisgot na og nature. Isgot og Scripture. Pag-abot sa New Testament, nagisgot og nature, nagisgot og Scripture. So, adunay unity nga atong makita. So, mao na siya mga punto igsoon nga, mao na nga dunay mga hermeneutics nga naggawas aron mogiya nato. Adunay gitawag og exegetical theology, mo determina sa kahulugan igsoon sa individual passage sa Bible. Adunay gitawag na tog biblical theology, usa na ka doctrines nga gitawag na tog progressively develop in the historical unfolding of truth. Adunay gitawag na tog systematic theology nga diin it aims at drawing together the Bible's teaching in a systematic way. Tanawa ang great controversy. Basa by chapter. Ay grabe systematic ayo from the fall of Eden ngadto sa Eden restore. Okay? So, systematic na. History na igsoon. So, muna gitawag og systematic theology. Nga, nasa gitawag na to historical theology igsoon. Ngayon na igsoon is to understand how the church has understood the teaching of Scripture at different times in its history. So, nga nga mga punto igsoon, nasa gitawag og apologetical theology. Muna akong ganahan igsoon.
Kaya ang concern ani igsoon gadil ni siya og defending the faith against the past and current philosophical challenges. So ingani igsoon mo na nga walay komplekto, walay naay unity of scripture. Mura ba og university? Bulo ka unsay university igsoon? Matod pa ni usa ka philosophy igsoon, doctor of philosophy si Rabbi Sakaraya. Ingon siya ang university kun igsoon composed na sa duha ka pulong. Uni, that is unity, unya ang versity gikan sa diversity. So there is a unity in diversity. Okay? So dinhi sa Biblia igsoon adunay unity. Bisag lain-lain sila kultura, lain-lain nga mga panahon, lain-lain nga mga tao, pero adunay unity. It is because ang author sa Bible igsoon walay lain ang Dios. Ang Dios mo'y nagtipig moon nining gitawag na tuog Biblia. So, mao na igsoon nga kung ana mo'y mga questions, pwede niyo ipadala diri igsoon o pwede saan mo manawag aron ato matagaan og pagtagan kana nga mga punto nga questions. So, ang atong lection is the unity of Scripture. Ugma, the clarity of Scripture. Kay under man ni siya sa topic nato nga sola scriptura. So imo makita igsuon nga makabarog man di ang Biblia nga. Biblia lang ngano mangita pa matag kultura nga mutabang sa atong pagsabot sa Biblia, ngita pa taog kining gitawag nato igsug tradition. Okay? So dili na siya ing ana nga kuan kun dili makastand ang Bible alone. Mao bitaw nga ang Seventh-day Adventist confident kaayo nga makapresent sa 28 fundamental beliefs Bible and Bible alone ra. Okay? So, daghang salamat igsoon sa inyong pagpaminaw na dinhi si Richie Villanueva. Okay? Nagisgot siya og Joby Tihada. Na dinhi si Ruby Flor Baguio Keliano. Maayong gabi, Pastor Chris, watching from Quiapo, Manila. Na dinhi si Peter Quaterno Tusio, si Ruby Flor Baguio Keliano, si Noisky Nasis Cabaluna. Ug mato pa ni Peter Tusio, watching from Maguindanao. God bless you, Pastor Chris. Okay, daghang salamat sa bigson. Na dinhi si Aram D. Gordoncillo, watching from Dumaguete City. Pastor, good evening diha sa Imuha and God bless. Nasa dinig zone si Ruth Balmoria. Ug ang atong higala nga naa sa Australia, si Sherwin Sukuahi. Mayang gabi ini mo diha igsoon. Niyasab din si matod pa ni Ruth, good evening, Pastor. We're watching from Iligan City. Nasa din si Lidon Ciares Diserto. Dasig lang, Pastor. Pasalamat kami sa pulong sa Dios nga imuha gi-share sa amua. Mao gini among kadasigon igsoon ang pagtuon sa Biblia og pag-share niini. Og niyasab din si Marcos Antonio Sam. May gabi ini mo diya, sir, no? Tananta adunay kabalaka igsoon labi aning sa COVID. But anyway, ang Dios ga controller gihapon. Na dinhi si Pastor John Rizada, ang ato usab nga pastor dinhi sa Alubihid nga area, no? May gabi ni mo diha, John. Niya dinhi si Pastor Rudy Jimenez, ang ato usab nga stewardship director, no? Dinhi sa Spock og mga kuan sila, mga tulo ni sila ka pastor igsoon nga naa sa ilalom sa pagdumala sa Spock. Kaya ang isa nag-retire na, ang isa naapagid sa gihapon sa gitawag buhat nga naa sa Butuan. Ug mao toy akong contemporary sa Mountain View College. Nasa dinhi si Jubars, no? May gabi ni mo diya, sir, sa PNP. Ug niasab dinhi si Richie Villanueva. Ingon siya, Sis Joby Tihada, tan-aw dia para dugang kahibalo. Okay. Salamat niya na. Kung may gabi ni Joby Tihada. Niya dinhi si Shirilinda Ipon. Okay. Niya dinhi si Noisky Nasis Cabaluna. Okay. Leticia Mi Bulan. Okay. Niya sa dinhi si Bertudaso Kahoy Maricel Tibor. Ug niya sab dinhi si Igsoong Romeo Palma. Nasa dinhi si Dads Kadiraw, no, sa kuan siya kanang mga kadiraw nga dinhi dapit sa Damulog, no. Ang first distrito nako diha, primero na kong distrito nga na-handle, assistant pa ko ni Pastor Dumpasan niya ng panahon na. Pag primero gina kong adto dito sa mao nga Damulog, nalaan pa gyud tag Jehovah's Witnesses. But anyway, that's past, no. Mga
kag gitawag nato nabalo nato nga mga eksperyensya nga atong gikalipay kaniadto pa. Si Jusor Narzabal, Warren Amante Mabaw, may gabi nimo dia Brother Warren, no? Niya si Fernando Amplayo Dagok. Nasa din si Marky O. Marco, no? Dasig kay ning tao. Ang iyang attention ani naapirmi sa buhat sa Ginoo. Na din si Arky. Na din si Julio Tomarlas, mayong gabi po sa inyo, Pastor Chris. Okay, mayong gabi usab nimo dia Brother Julio. Og matod pasab ni Vern Franco, maayong gabi, Pastor. Naalang ko pangutana, si Michael ba mao si Jesus Christ? Naglibog man gud ko ana, Pastor. Okay, ayo lang kalibog igsoon. Pangutana lang yun, no? Nganong daghan naglibog anang Michael, okay? Nga si Jesus Christ tungod sa word nga archangel, okay? Kausara gisgutan ang Michael the Archangel. Naara sa libro ni Judas. Okay? Tapad anang sa libro sa Revelation. Unya ang archangel gihisgutan usab sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. Og ang pulong Michael gihisgutan sab katulo diri sa Daniel. Okay. So kung imo na siyang tigumon igsuon, makaingon ta dili man ni ordinaryo nga angel. Kay usahay ang utong hunahuna sa word nga angel igsoon pa yung Michael the Archangel kadto manggong na ay pako. Kadtong binuhat nga gikan sa langit nga gihulog mautoy angel sab og katong wala mahulog. Wala magguta kabalo igsoon nga ang word angel pwede sad ma-refer sa gitawag nato og mga mensahidor, mga tao. Gikan sa Greek word nga angelos sa New Testament og imo siyang makita sa Old Testament igsoon nga kining Old Testament nagpahayag sad nga naay malak dili. Ang word nga malak equivalent na siya angelos, so meaning angel. Atong tanaw ng Genesis chapter 32 verse 3, okay? Nagingon diri igsoon ang maong 32 verse 3. Og si Jacob nagsugo og sulugoon sa unahan siya ngadto kang Isaw sa iyang igsuon dito sa yuta sa Seir sa kapatagan sa Edom. So si Jacob igsuon hadlok man siya ni Isaw tungod lagi itong nahitabo bitaw nga pagpakaon sa nga nabaligya ang birthright ni Isaw tungod lamang sa pagkaon. Unya corporation man to nga plano sa inahan og ni Jacob. Pero perting sukuan ni Isaw nga di nagkabulagay sila. Pero sa dihang magkita sila, tungod sa kahadlok ni Jacob, nagpasugo sa siya. Okay? So, katong word nga nagpasugo, tung sugo igsuon, gikan sa Hebrew word nga malak. Nga mausa na translation sa angel nga gikan sa langit. So, therefore, imo makita, duha ay kahulugan sa word nga angel. Ang angel nga nasa langit o ang angel nga itawag natong messenger. So, pag-ingon nimo na pag-ingon anang Michael, the Archangel, meaning Michael, leader of messenger. Mamanulunda man na siya o tao man na siya, siya ang leader. Si kinsa? Si Michael. So, pag-ingon kay Michael, the Archangel, wa magkasabot nga kana si Michael, ang iyang sinugdanan, gianak siya kay tao siya. Di na mo ang gipasabot sad. Di sad but pasabot nga si Michael, Archangel, meaning to say, angel siya, nga gibuhat sa Dios, dili sad na mao. Pag iog Michael, the Archangel, ang word nga arch og angel, nahimong usa ka compound word. Pero kung imo nagbungkagon, kanang word nga arch, gikan sa Greek word nga arche, ang uban mo ingog arkon, okay? Og ang angelos, that is angel. So therefore, leader of angels. But it does not mean nga siya binuhat. Tagantang mong example. Si President, okay? Digong Duterte. Okay. Gitawag siya og Commander-in-Chief of all armed forces. Okay. Siya ang commander sa Philippine Army, Air Force, Philippine Navy, mga sundalo. Kay siya man ang commander igsoon of all armed forces. Commander sa Army. Question, si Duterte ba
army, sundalo ba si Duterte? Nganong gitawag man siya commander sa tanang army? Army ba si Duterte? Dili. Wala naka-train og 9 months si Duterte og nahimo siyang sundalo. Nahimo siyang leader sa mga sundalo. Bisag dili siya sundalo by virtue sa iyang opisina nga pagka-presidente kay gipili siya nga presidente. Mauna ang kahimtang. Okay? Si Jesus Christ igsuon, nahimo siyang leader sa angel, dili but pasabot nga siya gihimo sa Dios nga angel. Kung dili ka ng word nga leader igsuon sa angel, siya ang commander sa tanang angel. Ang word nga angel is messenger. Messenger ba na nga manulunda nga nas langit o messenger ba na nga gituwag na tog tao? Okay? Now, arita sa word nga Michael. Sa Biblia igsuon, magngalan gani ka, naanay kahulugan, dili para sa ato karon nga way mga kahulugan ang ngalan. For example, Daniel. Kanang word nga Dan o kanang katapusan nga gitawag nato og kining L, no? Kining gitawag nato og suffix. Okay? So kanang Dan, that is judgment. O kanang Il, mao na ang usa ka ngalan sa Dios. Kanang gitawag nato og Elohim. So meaning pa yung usa na siya ka gitawag nato og singular mo form. So sa ato pa, Dan, judgment, El, God. So therefore, it is a judgment from God. Okay? For example, o kaning Gabriel. Gab means man. El means God. So therefore, man of God. Okay? So imo makita ang mga word nga El nga nakasumpay sa mga pangalan sa mga tao kaniadto. Ang word Michael. Ha? Ang word nga Mike, unya sa tumoy El, God. Ang word nga Mike meaning who is like. Unya, ang El is God, meaning who is like God. Question, who is like God? Naabay makasama sa Dios? Manulunda, sama ba sa Dios? No, dili. Ang kalidad sa pagka-Diyos, naa ang mga attributes sa pagka-Diyos. Omnipresent, naa sa tanan. Okay? Omnipotent, powerful sa tanan. Okay? Omniscience, makagahom sa tanan. So meaning to say, wala na nga kinaiya sa manulunda. Pero na ay kanang mingog kag who is like God. So meaning to say, naa siya kalidad sa pagka-omnipresent kay like man siya sa God. Naa siya kinaiya sa pagka-all-powerful. Naa siya kinaiya sa pagka-presente sa tanan. So ang word nga Michael, nagdala na daan sa kalidad nga kini siya usa ka Dios. Okay? Nakaroon. Nganong adunay conclusion nga si Jesus Christ kana? Maunay question. Diba? Na atong tanawon. Arita sa gitawag nato og Daniel. Okay? Unya mudagan din ta sa New Testament. Kuha lang tag usa ka example sa Old Testament, mukuha din tag usa ka example sa New Testament aron masabtan, no? For example, dinhi sa gitawag nato og Daniel kapitulo 12 bersikulo 1. Okay? Nagingon, og niadtong panahona si Michael mutindog ang dakong prinsipe. Kinsa ang dakong prinsipe? Si Michael. Aton tan-awon ang Mesiyas. Dinhi sa Daniel kapitulo 9 sa iyang bersikulo 20 city. Okay? Aton tan-awon igsoon. Okay. Dili ta basahon nato sa 25. Daniel 9:25. Nagingon diri. Busa hibalui og sabta nga sa paggula sa sugo o sa pagpahiuli sa pagtukod sa Jerusalem, ang Mesiyas, ang prinsipe. Unsa ang Mesiyas? Ang prinsipe. Unya, kung imong tanawon ni sa Daniel 10, great prince, dako nga prinsipe, si gitawag na tuog Michael. So, imo makita nga prinsipis, ang Mesiyas, prinsipisan sa Michael. So imo makita igsuon nga mga prinsipyo magani mismo sa gitawag natog axiom igsuon. Two things that are equal sa usa ka butang are equal to each other. Sunod,
Tanaw na to igsoon ang unang Tesalonika. Katapusan ng example aron di ta mataas. Unang Tesalonika kapitulo 4 atong tanawon. Versikulo 16. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa manulunda. Kining word punuan sa manulunda mao ni Bisaya sa archangel. Basahan ninyo sa King James Version ang unang Tesalonica 4:16, ang word diha sa English archangel. Okay? Mao gyapon sa Griego. Kini di sa Bisaya mao gyapon sa Griego, tingog sa punuan sa manulunda. Ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kinsa nagbanhaw sa patay igsoon? Pinaagi sa tingog sa punuan sa manulunda. Kinsa nagbanhaw? Tingog sa punuan sa manulunda. Tingog sa archangel. Ang nagbanhaw sa mga patay. Bantay ninyo igsoon kay walay mabasa sa Biblia nga si Satanas makabanhaw og patay. Walay mabasa. Dili ka mao mohatag si Satanas og kinabuhi sa tao. Di siya kahimo og tao. Ang pangutana, nganong kining archangel o punuan sa manulunda makabanhaw man og patay? Michael baya, who is like God? Atong tanawon, kinsay nagbanhaw sa patay? Buhat kapitulo 5, 28 ug 29. Okay? Niya. Saan na to? Juan 5, 28 ug 29. Nag-ingon din ang Juan 5:28. Sa 27 naghisgot about kang Jesus Christ, ang anak sa tao. 28, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang nanagbuhat og maayo magpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Dinhi sa Juan 5:27, 28, 29, ang nagbanhaw sa patay mao si Jesus Christ. Okay? Kung imong tan-awon sa unang Tesalonica 4:16, ang nagbanhaw sa patay mao si archangel. So imo makita igsoon nga kini si Jesus Christ nga nagbanhaw sa patay, mao kini si archangel sa unang Tesalonica 4:16 nga nagbanhaw sa patay. Daghang magug ngalan ang ngalan. Ngalan ni Satanas daghan baya, pinadayag 12 city ngadto sa 9. Ngalan siya Satanas, gingalan siya Yawa. Gitangagan nga siya og manlilindang sa tibok kalibutan, gitawag siya og karaan nga serpente. Daghang ngalan ang Yawa. Si Jesus Christ sa daghang ngalan. Emmanuel, Mateo 1:23. Jesus, Mateo 1, versikulo 21. Gitawag siya og anak sa Dios, Juan 3:16. Gitawag siya og prinsipe sa pakigdait, Isaiah 9:6. So imo makita daghang pangalan si Jesus Christ. Usa sa pangalan ni Jesus Christ, Michael the Archangel. Pero kung imo makita ngigsoon kaning word nga Michael the Archangel, na ay gubat. Mao na nga gubat din sa Daniel. Gubat, sabihin, mahitungod sa bakak o matarong. So, imong nasabtan, si Michael, mao si Jesus Christ. Kaya kumingon lugar nga, anghel man na, basahin ko sa Biblia, ang anghel makabuhat, makabanha o patay. Di kabanhil. Gawas kang Kristo nga gitawag og leader of angel. Okay? Okay, dengan salamat niya na nga pangutana igsoon, no? Niya sad si Jenny Manos Montalba, si Heidi de la Cruz, mangutana lang ko, Pastor, kada gabi jud ning live na tungod sa leksyon. Salamat, yes. Kada gabi alas 7 ngadto sa alas 8. So ni sobra naman tingali gani ta, wala pa. Mao ni siya ang ato nga programa igsoon. Unya atong gidiskasan ang adlaw nga Domingo, adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw Huwebes. Wala lang ta sa adlaw Sabado kay siyempre idetalye ra man gihapon na sa Domingo ngadto sa Huwebes. Unya ang Biyernes igsuon is summary na dayon tanan. Okay? So gikan sa Domingo sa gabi alas 7 ngadto sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes alas 7 gihapon sa gabi unya pag Biyernes atong isummarize din tanan. Okay, Philippine time na igsoon. Okay, ni adin si Johnny Pilyasar, amin pastor, klaro kaayo. Nga din si Faye Bacalares, yes ma'am, every night. Okay, yang gitubag.
Na dinhi si Heidi de la Cruz, thank you ma'am, God bless. Na dinhi si Loni Benega. O na dinhi si Kent Shurik, good evening pastor, God bless us all. Na dinhi si Karen Boyser, maayong hapon pastor, watching from Jeddah. Kaya niya dinhi si Belinda Aisa Amarga. Na dinhi si Janelle Armodia Clarion. Na dinhi si Heidi de la Cruz, salamat jud kaayo pastor, God bless this program. Na dinhi si Milan Engano, na dinhi si Nestor Kanda Buakinya, na dinhi si Fernando Ampalayo Dagok, okay, Buakikina dede. Watching from Qatar. Kimbin Makabichi Enriquez, pastor, good ibs. Nakoy pangutana pastor, sumala sa Muslim kurak daw ang Bible kay sumala sa Mateo, Marcos lahi daw ang oras o gikamatyan sa Ginoo na daw alas 3 na alas 6 as newbie. Ingani igsoon nalibog na siya igsoon tungod kay wala man gud siya nahibalo sa mga kultura. Kay wa man ka maghatag og bersikulo, di nato pamasahon ang tagsa-tagsa igsoon kay malangan man ta. Ingani igsoon ang counting manggod sa Hudyo igsoon ug ang counting sa gigamit sa ubang nasod, for example sa Roma, dili magkapareha. For example, ang Hudyo magsugod sunset to sunset. So magsugod ang kanang gingos Biblia nga adunay kahaponon, adunay kabuntagon, unang adlaw. Adunay kahaponon, adunay kabuntagon, ikaduhang adlaw. Unay kahaponon, adunay kabuntagon, ikatulong adlaw. So sa ato pa magsugod ang ilang adlaw, dili 12 midnight. Ato sa Roma nga mga una-una, alas 12 sa gabi. Pero sa Hudyo igsoon sa Biblia, mag-change ang ilang adlaw, sunset to sunset. So sa ato pa, kanang alas 6 igsoon, no? Let us say, mag-sunset alas 6. Okay? Mauna na ang gitawag nato igsuon og nagsugod na ang kagabion. Okay? Mauna nga kung imong lantawon ang Biblia igsuon, kung imong tan-awon ang gabi, diha ka nagsugod sa alas 12 sa ato ang una thinking. Okay? Pero sa ilaha alas 6. So mauna nga usay pagbasa nimo sa Biblia at the 9th hour of the day, that is alas 3. Kay kwaon man nimo ang reckoning sa atong kapanahonan aron masabtan nimo ang Biblia. Okay? Kung mayong gani og 6 o'clock sa dinhi sa 6th hour of the day, that is 12 o'clock. Pag ingon kay 9th hour of the day, that is 3 o'clock. Mo na nga matingala ka nganong sa pika sa Marcos, simpre kay iyang pagkasulat igsuon, gi-address man niya sa mga hintel. So mo na nga ang translator igsuon, dito siya sa thinking, sa ato nga thinking karon kay diya magud mag-matter sa translator. Na yung mga translator, imagine na ng original sa Biblia, Hudyo. Ang nag-translate, mga hintil na nga mga converted. So ilang gibutang sa ilang kogalingong oras. Aron masabtan sa tao, ang 9th hour of the day, ang ubang translator, gibutang nilag alas 3 sa hapon. Tinuod man alas 3 sa hapon namatay si Christ. Diba? Pero ang nakasulat sa Hebrew nga reckoning, 9th hour of the day, kay didto man sila nag-start sa counting sa gitawag nato og alas 6 kay maumay pag-sunset. Ang isa, ang counting didto sa alas 12 sa gabi. So natural na lang igsoon nga pag-ingon ng 9th hour of the day, that is 3 o'clock. Okay? So ingana ang mga punto igsoon, wa na siya nagkakonflikto, didto ra na sa translator. Pero ang Muslim, di kumingon Muslim, kaya ang Muslim di man nagapanghilabot. Kini mga balik Islam, maunay mga hilabdanon. But anyway, di man na sila mga Muslim gid nga real igsoon. Ang Muslim igsoon, importante sa mga Muslim ang gitawag na tug-uma. Kanang naa kay tribe ba. Pero kani mga balag Islam, wala man sila mga uma. Meaning wala sila tribe. Importante man na sila, ha? Okay? Mauna nga, naggrupo ang mga balik Islam, ga-serve sila as one tribe. Pero mauna nga, second class citizen lang gyapon na sila sa gitawag sa mga layman nga una-una na, o sa layman nga mga una-una. Muna'y atong nakatunan sa ubang mga thinking sa uban. So, daghang salamat niya na imong kuan igsoon. Nadini si Janelle Armodia Clarion, mayong gabi pastor, watching from Alabel, Sarangani Province. Niya din si ako naman yung nabasa ang uban diri, nila ko basahon. Nadini si Kaiser Ripi Tadifa
Friday, Muslim, Saturday, Judaism, Sunday, Christian. Yang gikumpang kuan ba? Ang word nga Friday sa Muslim, gitawag siya al-Jum'ah. Okay? Ang word sa Saturday sa Judaism, gitawag siya og Shabbat. Okay? Ang word nga Sunday sa Christian, gitawag na siya og mian sa baton. Anang gitawag nato og mian means first of the Sabbath. So nya kay di man nimo kay ang isa feminine ang usa masculine megson kay gusto na ako na-explain sa Greek nga pinulungan kay ang sa Greek nga pinulungan igsoon nag-ingon man nag-opsi di sabaton te. Epipos kasi S, mian sabaton. Ang word nga mian, igsoon that is feminine. Ug ang sabaton, that is neuter. Busa, di man siya magka-agree ang feminine ug neuter. Gisupplied ang word nga hemera, which means day. So nahilo nga, di na jive na siya. Mga gitawag na tog first ang word nga mian, so that is feminine, gisupply ang hemera, that is feminine. So what na nag-agree na siya. Kay importante man na nga dunay agreement sa Greek grammar igsoon. So, ang translation din sa Biblia, mismo ang sa Katolik, tanang libro sa Katolik, nag-translate sa word nga first day of the week. So, mihong kay igsoon, pwede siya mian kay ang mga number magud sa Judaism o sa mga Hudyo igsoon. For example, pruti, okay, ditira, triti, titarti, pimti, pariskiwi, sabaton. Pruti, that is first. Ditira, that's second. Triti, that's third. Gitawag na itong titarti, that's fourth. Pimti, that is five. O pariskiwi, that is preparation day, Friday. Unya, ang sabaton dayon. So, mayroon kag igsoon, first day igsoon, sa konsepto sa mga, sa Greek, that is pruti. Pruti means first. Nabitay protos first, di ba? So ingana siya nga punto igsoon. Buno rin salamat niya na igsoon. Na din si Janiel Armodia Clarion. Good evening Pastor, watching from Alabel Sarangani. Na din si Joy Tisel Lautan, na din si Fernando Ampalayo Dagok. Ang siya biblical dapat bro, okay? Ripi. Nagpasabot kinahanlan atong pagtuo. So nadin sila conversation din sa atong kuan message. Na din si Kelvin Okaya, si Ariel Mainaw, may gabi diha Pastor. Jade Luzurata, panalangin jud ni technology Pastor. Niya din si Chamster Balukan, Pastor, mayong gabi na ako'y parinti Pastor ba, iyang asawa maglisod og buntis. Gi-advise sa iyang OB nga na last resort na jud ang IVF o in vitro fertilization. Dili ba sala Pastor kung himuon niya ni nga paagi? Salamat Pastor, salamat daan Pastor og mahimong tubag. Actually igsoon, ang doktor kabalo na silang gabuhaton. Okay. Naging mga issue usahay igsoon sa mga medical nga term. For example, kanang diabetic, ang uban gi-injectionan og insulin. Unya insulin gikan kuno sa baboy, so nahimo siyang gitawag na tog issue. So adunay mga theologian miingon that is medical, wala man na gikaon gi-apply ana. So naay mga kuan, so kinahanglan nga kana siya nga area igsoon madiskussan sa na sa gitawag na tog mga theologian uban sa ato nga mga gitawag og mga doktor. Okay, so kung naay daghan din igsoon nga I don't know kung nangabasa ba nako ning uban, kung naamay wa nako mabasa pasaylo ako ninyo. Wala na ko mabasa din si Fernandez Alex, wala ko kabasa din si Richie Villanueva, Marisa Rosso Yusores Alburo, niya din si Ruby Flor Bagyo Kiliano, Chamster Balukan, Buit Dinero, Driven Fernandez Kagalawan, Analisa Luna Caro, kay si Jusor Narsabal, ug Janet Paglinawan Alngohoro, may gabi usab diha ni Sinoda Maglinte, atong parente, Len Pinpilio Carolino, Bugs Abraham, Lia Makabuhay Abalye, Arman Barcinas Estrera Daniega, Analisa Luna Caro. Okay? So wala naman tingil lain igsoon nga ako pang mabasa diri. Ug napupos naman ang atong panahon igsoon, usa na ta ka oras. So ayaw mo kalimot ugma sa gabi
makita na sa atong Sabbath School lesson. Ang ato nga diskanan umas gabi mao ang adlong Martes. Ang title is The Clarity of the Scripture. So kita ta ugma sa gabi alas 7 og i-share igsoon kini nga mga episode igsoon aron ma-bless usab ang uban. Buno dinhi lamang sa gitawag natong Silver Creek studio sa Lamdag sa Kamaturan sa ngalan sa amo nga executive producer Sir J. Salcido ug tanan nga mga kaigsunan kini lamang si Pastor Chris Baclares Mingon. Siya nagpakamatay sa pagpatunhay sa kamaturan mo angay nga mabuhi magamputa. Daghang salamat o Diyos sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Panalangini ang tanan nga mga Facebook viewers o unsa man nga means nga maabot nini pinaagi usab sa YouTube o panalangin usab ang amo mga kadagkuan. Amo nigi pangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.